Narito ang Tecno Spark 30 Pro at narito rin ang Infinix Hot 50 Pro Plus. At itong dalawang phone na to ang naglalaban kung sino nga ba talagang mas sulit pagdating sa budget level segment ngayong 2024. Marami kasi nagsasabi na mas sulit daw ang Infinix Hot 50 Pro Plus at ganoon din sa side ng Spark 30 Pro. Kaya sa video na to, gagawa natin sila ng detailed comparison para malaman natin kung sino nga bang mas magandang bilhin at mas worth it bilhin sa dalawang phone na to. Kaya kung interesado kayo, tara, magsimula na tayo. So, linawin ko lang, yung Vote device ito is na-review ko na currently. Kung hindi nyo pa napapanood or bago pa lang kayo dito sa channel, ilalagay ko po yung link dyan sa description para doon sa full review ng dalawang device ito, lalo na kung hindi nyo pa napapanood at the moment. But anyway, para maging maayos yung flow ng video natin, gagamit tayo dito mga kaparekoy ng mga pillars. Ito yung 7 pillars na hinanda ko para sa inyo. Yung una dyan mga kaparekoy is yung ating design and build quality. Pangalawa naman dyan is yung kanyang display. Pangatlo naman dyan is yung kanyang performance. Pang-apat is yung kanyang software. Pang-lima is yung kanyang cameras. Pang-anim is yung kanyang battery. And syempre yung pinaka-last is yung kanyang pricing. At i-share ko rin sa inyo mga kaparekoy yung naging experience ko sa dalawang device ito sa paggamit ko sa kanya as my daily driver sa loob ng isang linggo. Anyway, without being said, simulan natin pag-usapan yung kanilang design and also yung kanilang build quality. At simulan na agad natin mga kaparekoy sa build material na ginamit dito. Unang-una, same lang sila na merong glass front at same lang din sila na merong plastic frame and also plastic back. Yun nga lang ang pinagkaiba nila, confirm na merong Corning Gorilla Glass protection kaparekoy itong ating Infinix Hot 50 Pro Plus. Yun nga lang hindi na specify kung anong version ng Corning Gorilla Glass level yung ginamit dito, but yeah, confirm na meron siya. Pagdating naman kaparekoy kay Tecno Spark 30 Pro, wala siyang confirm at walang kahit anong information pagdating sa kanyang protection dito. Same na nga rin pala sila na merong IP54 rating at the same din silang matibay mga kaparekoy dahil ilang beses ko rin nabagsak itong dalawang device ito at masasabi ko na okay yung kanilang quality. At least doon sa mga common drop na nangyari dahil syempre hindi ko sila i-extreme stress test. Pagdating naman sa design ng dalawang device ito, alam naman natin na talagang meron silang pinagkaiba dito. Unang-una, pagdating sa Hot 50 Pro Plus, kitang-kita natin dito yung pagiging simple and also minimalist ng look nito. As in, napaka-elegante tingnan at mukhang premium. Samantalang pagdating naman sa Tecno Spark 30 Pro, way more on gaming side talaga ito mga kaparekoy. Dahil itong unit na meron tayong currently is yung kanyang Transformer collaboration design. At ang cons lang sa variant ito mga kaparekoy ay naka-glossy finish siya. Pero ganun pa man, meron pa rin namang variant ang Tecno Spark 30 Pro na way more on static talaga yung part or yung kanilang design. Ito yung mga regular variant nila. Yung meron lang kasi tayo dito currently is yung kanilang special edition na Transformer collaboration design. At kung hindi ako nagkakamali, itong Transformer variant pa lang yung available sa market, pero kung meron ako makahanap na shop na nagbebenta na nung regular variant, ilalagay ko rin po dyan sa description para pwede nyo rin bilihin. Anyway, masasabi ko tabla lang sila dito pagdating sa design and also build quality dahil subjective naman yung pagpili ng design at pagdating naman sa build quality, almost parehas na parehas lang sila. Maliban na nga lang doon sa Corning Gorilla Glass protection na sinasabi sa Infinix Hot 50 Pro Plus. However, wala tayong pwedeng i-specify na grade or level dahil hindi nila na-discuss. So, hindi natin i-scorean yung part na yun dahil hindi natin sure kung matibay ba ng Corning Gorilla Glass protection yung ginamit or hindi. So, nakadepende yan sa inyo as your user. So, dito sa part ito, para sa akin, tabla lang silang dalawa. Ngayon naman, pag-usapan natin yung kanilang display. Pagdating naman sa display ng dalawang device ito, masasabi ko kaparekoy na meron talagang lamang dito. Pagdating kasi sa specification ng both device ito, same sila na meron 6.78-inch AMOLED display panel na merong 120Hz capability. Pagdating sa brightness neto, meron tayong 1300 nits peak of brightness pagdating sa Hot 50 Pro Plus at 1700 nits naman pagdating dito sa Spark 30 Pro. Usually may mga advantages and also disadvantages silang dalawa. Unang-una, kung gagamitin to ng mga MC taxi rider dyan or kaya mga lalo mong rider dyan, pwede po kaparekoy lalo na yung Tecno Spark 30 Pro dahil flat display siya, which is magandang ilagay sa mga phone holder natin sa mga motor natin unlike sa Infinix Hot 50 Pro Plus dahil nga naka-curve screen yun, pwede kasing ma-damage yung edges niya sa gilid kahit nasabihin natin sobrang tibay o matibay talaga yung edges neto. Meron kasing mga phone holder na kapag medyo nahigpitan mo ay talagang makakrush yung screen mo. Nangyari na sa akin yun by the way. Kaya hindi talaga advisable na ilagay yan mga kaparekoy sa mga phone holder natin or clip lalo na yung mga curved screen display. But pagdating sa elegant looking mga kaparekoy, di hamak na talagang panalo dito ang Infinix Hot 50 Pro Plus. Maganda kasi talaga tingnan kaparekoy yung display neto at na-discuss ko na rin sa inyo yung feeling and also yung premiumness ng dating ng phone kapag naka-curved screen display. Na-discuss ko na yan dun sa full review natin about dito sa phone na to. Pero at the end of the day mga kaparekoy, mahahati pa rin talaga yung answer natin sa part na to dahil nakadepende yan sa user or kung ano yung preferred ng user. Meron kasi mga user na mas preferred ang flat screen display dahil nga mas magandang hawakan or mas maganda yung grip dito. Okay din siyang gamitin sa kung saan ang mga activity kagaya na nga na sinabi ko kanina example. At ganoon din kaparekoy pagdating sa curved screen display. Meron kasi talaga mga user na mas gusto yung elegant looking ng device and also mas maganda
magandang tingnan, mas aesthetic kumbaga, at mas damang-dama mo yung premium feels. Although the same sila dito ng ginamit na panel, kung ako na yung tatanungin ninyo, mas lamang dito ang Infinix Hot 50 Pro Plus. Dahil nga, mas maliit yung bezel neto dahil sa pagiging curved screen neto, at in overall maganda siyang tingnan. Pero dahil yan kapag sa pagiging curved screen mismo ng device ito, the same lang din na maganda yung dinidisplay nila. Yun nga lang, mahahati talaga yung sagot natin sa part na to dahil mayroong mga tao na mas gusto yung flat screen display at meron din naman mga tao na mas gusto yung curved screen display. Pero ganun pa man, sa display part, nakikita kong panalo dito ang Infinix Hot 50 Pro Plus dahil nga curved screen siya. At kahit na the same sila ng panel, mahirap pa rin naman kasi talagang ibigay yung bezel-less display pagdating sa isang budget level phone. So dun sa part na yun, i-consider natin na plus points yun pagdating sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Commercial lang muna saglit. Kung naghahanap kayo ng noise cancellation headphone pero in the budget, baka kailangan mo itong sponsored ng video natin ngayon. Ito lang naman ang Ugreen Hi-Tone Max 5C na merong hybrid active noise cancellation feature na madalas mo makikita sa mga earphone or headset na nasa 10,000 to 25,000 pesos of SRP. At hindi lang yan, dahil meron na rin tong spatial audio feature na kung saan mas magbibigay ng mas immersive sound quality pagdating sa pinapanood mong movie and also sa pakikinig ng music. At ang maganda dito, para sa presyong 2,000 pesos, meron na siyang decent noise cancellation ability. Isama mo pa yung magandang build quality and also aesthetic design neto. Assurancy, talagang maporma tingnan. At ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang battery capability na kayang tumagal ng 75 hours kapag naka-off yung ating ANC at 45 hours naman ang tuloy-tuloy na paggamit kapag naka-on yung ANC. Kung interested kayo sa product na ito mga parakoy, ilalagay ko yung link dyan sa description and thank you nga pala kay Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Anyway, proceed na tayo. Ngayon naman mga kaparakoy, yung next natin pag-usapan is yung kanyang performance. So usually, yung both device ito ay equipped ng same chipset which is ang Helio G100 which is just I said dun sa mga previous review natin about sa dalawang device ito, at the end of the day, G99 pa rin po yung ginamit dito. Syempre, nakakuha lang din sila ng the same Antutu benchmark score at the same lang din yung nakuha nilang thermal throttling test result. At pagdating naman sa kanilang gaming performance mga kaparakoy, syempre the same lang din sila na nakakuha ng magandang performance dito. Syempre, pretty average lang din para sa isang budget level phone, pero ang medyo kakaiba lang dito ay naka ultra settings sa tayo sa MLBB dito sa Tecno Spark 30 Pro. Samantalang naka high and ultra settings sa tayo kaparakoy dito sa ating Infinix Hot 50 Pro Plus. So for sure, kinakailangan pa ng konting hilot dito ni Infinix sa ibang mga game para isupport yung mga highest graphical settings or FPS settings na available or supported sa chipset na ginamit nila dito sa device na to. So, pagdating naman sa kanilang thermal mga kaparakoy, dito magkakaroon ng konting jump or medyo difference yung dalawa. Based kasi sa gaming test kaparakoy na ginawa ko sa both device na to, same ko silang sinalangan ng Genshin Impact na game. At after ng 10 to 15 minutes kaparakoy ng paglalaro sa Infinix Hot 50 Pro Plus, pumalo po ng 40 to 41 degrees Celsius yung temperature natin dito. Samantalang dito naman sa ating Tecno Spark 30 Pro, after ng 25 to 30 minutes ang paglalaro, ay nakakuha lang tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius. And take note, magkaiba po yung temperature kaparakoy ng room nung ginawa ko yung testing dahil naka-open yung aircon na nag-testing ako sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Samantalang dito naman sa Tecno Spark 30 Pro ay hindi naman. So nakakuha tayo ng medyo mas mataas sa temperature pagdating sa mga heavy game, pero pagdating sa mga common game kagaya ng mga MOBA game at saka CODM, the same na yung nakuha nating temperature dito. So ibig sabihin, kapag nasagad talaga natin yung performance ng Infinix Hot 50 Pro Plus, makikita talaga natin yung mabilis sa pag-init na to. Dahil nga, yung build na rin kasi neto sobrang nipis, which is nag-result sa pagsasacrifice sila kaparakoy sa magandang heat dissipation technology na meron sa Tecno Spark 30 Pro. At pagdating nga rin pala sa RAM na ginamit dito is both lang sila na naka 8GB RAM and 256GB internal storage at naka UFS 2.2 na rin mga kaparakoy, which is di hamak na mas mabilis unlike dun sa mga kapresyo niyang phone na nasa eMMC pa rin yung ginagamit na storage version. So dahil the same lang sila ng specification pagdating sa performance part, tabla silang dalawa dito. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, if more on gaming talaga yung usapan natin mga kaparakoy, masasabi kong go kayo sa Tecno Spark 30 Pro dahil base pa lang sa temperature na nakuha natin dito, mas okay po yung thermals niya. Kung gagamitin natin siya ng pangmatagalan sa MLBB, palag kung palag yun. Yun nga lang, syempre, hindi ko sila advisable gamitin talaga sa mga heavy games dahil hindi talaga ganong kalakasan yung chipset na ginamit dito. Ngayon naman mga kaparakoy, tumako tayo sa software pillar. Support na to mga kaparakoy, the same lang sila almost ng software na ginamit dito. Pero na po tayo ditong iOS 14.5 pagdating sa ating Tecno Spark 30 Pro at naka
naka XOS 14.5 pagdating dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. The same lang din na under ng Android 14 at the same lang din na merong mga bloatwares pero walang pop-up ads or walang mga built-in ads, as in mga bloatwares lang talaga. At pagdating sa kanilang customizability, yung Android 14 features nila nandun naman parehas mga kapare ko, hindi naman nawala. At pagdating sa software support update is the same lang din sila na hindi pa specified kung hanggang kailan aabutin yung kanilang software support update. Pero just I said sa mga reviews natin, yung conclusion ko about dito is aabot siguro to ng 1 to 2 years dahil yan naman yung common na binibigay na software support update pagdating sa mga budget level phone. So sa part na to, tabla lang silang dalawa. Ngayon naman mga kaparkoy, pag-usapan natin yung battery capability ng dalawang device na to. Same lang silang dalawa na merong 5,000 mAh power of battery at same lang din kaparkoy na meron tayo ditong 33 watts fast charging capability. At same lang din po sila mga kaparkoy na merong option para i-maximize yung 33 watts fast charging capability nila. So lalabas yan kapag charge natin siya. Gamit yung power brick natin, pwede nyo po siyang iset sa hyper mode. At sa part na to, surprisingly, kahit na sobrang nipes kaparkoy nitong Infinix Hot 50 Pro Plus, almost dikit po sila ng performance kaparkoy pagdating sa kanilang battery capability. Same na, okay yung performance ng battery nila pero hindi ko masasabing makunat dahil marami akong phone na na-try sa ganitong price range na merong mas maganda or nakakuha tayo ng mas okay na PC Mark battery test result. At base experience ko mga kaparkoy, dahil nga same kong nagamit tong both device na to, nakadepende pa rin talaga yung kanilang power consumption pagdating sa using habit mo. Nung nire-review ko kasi ang Tecno Spark 30 Pro, more on gaming and also panonood na ng YouTube video yung inatupag ko gamit-gamit to. And then pagdating naman sa Infinix Hot 50 Pro Plus, more on social media naman and also panonood lang din ng mga YouTube video. At nga pala, same na nga rin pala itong device ito mga kaparekoy na merong bypass charging. At pagdating nga rin pala sa charging speed nila mga kaparekoy, if mag-charge kayo from dead to 100, inaabot po siya kaparekoy ng 1 hour plus minutes. Ibig sabihin, aabot talaga siya kaparekoy ng mga 1 hour and 20 minutes. And then kung mahilig kayo sa 20-80 rule, from 20% to 80%, umaabot lang po kaparekoy ng 37 minutes and 40 minutes. It depends kung ano yung ginagamit nyo na charger. So ibig sabihin, tabla lang ulit tayo kaparekoy pagdating dito sa battery part ng Tecno Spark 30 Pro and also ng Infinix Hot 50 Pro Plus. Ngayon naman mga kaparekoy, pumunta na tayo sa exciting part at pag-usapan natin yung kanilang camera capability. Pagdating sa Infinix Hot 50 Pro Plus, meron po tayo ditong main camera na 50 megapixel and 2 MP na depth sensor. And then yung isa pang camera na nakikita nyo sa baba, fake camera lang po yan, huwag yung pansinin. Samantala sa Tecno Spark 30 Pro, meron tayo ditong 108 megapixel of camera at saka isang auxiliary lens. At pagdating sa side-by-side output na nakuha natin sa both device na to, ay nakita natin dito mga kaparekoy na same sila na merong maganda and also okay na processing pagdating sa mga camera nila. Na-nailed nila yung sharpness, vibrant and also saturation dun sa mismong photo, which is enhanced naman talaga kaya matingkad yung color nila sa usual. So mapapansin talaga natin yan dyan. Pero para sa akin mga kaparekoy, based sa mga nakuha nating output, mas okay ang HDR capability kaparekoy netong ating Tecno Spark 30 Pro. Mas napapanatili kasi neto yung detail pagdating sa shadow and also sa highlight. At ang nagustuhan ko dito, maganda yung kanyang subject exposure kapag pinaprocess dahil hindi siya nahihirapang i-expose yung mismong subject natin kahit na against the light yung subject. Ito yung mga sample shots natin about dyan. Kung mapapansin niyo, well exposed kaparekoy yung ating mismong subject dito, unlike dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus na naging dark masyado yung ating mismong team. Although medyo paggabi na rin naman kasi that time, mga alas 5 yan, pero ang pinaka-perfect representation ng time na yon is itong kuha natin sa Tecno Spark 30 Pro. Pagdating naman sa sharpness and detail, just I said, the same sila na merong maganda, pero para sa akin, mas dumamang ng konti dito ang Tecno Spark 30 Pro dahil kapag sinumin natin yung mga output na nakuha natin dito, mapapansin natin na napipreserve nyo pa rin yung detail niya, unlike dito sa Hot 50 Pro Plus na medyo nagiging pixelated na yung detail, which is okay lang din naman kung hindi natin isusum in. Pagdating naman sa selfie camera neto mga kaparekoy, same lang sila na merong 13 megapixel of camera. At pagdating sa mga output na nakuha natin dito, hindi ganun ka-consistent yung processing nila. Kapag medyo low light kasi, medyo madilim or medyo saturated yung pinaprocess sa Tecno Spark 30 Pro. Pero kapag maganda naman yung lighting, nagiging okay naman yung kanyang processing. At ganun din yung case natin dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Pero kung ako yung tatanungin, same ko silang trip. Trip ko yung Infinix Hot 50 Pro Plus pagdating sa kanyang skin tone enhancement. Medyo pinapaputi kasi ako ng camera neto kaparekoy kapag mag-take ako ng selfie. So kung ang scenario is magpo-post ako sa social media, mas gusto ko to. In the other hand naman, nagustuhan ko yung accurate skin tone
processing kapare ko na itong Tecno Spark 30 Pro. Dahil kung ano talaga yung kulay ko, yun talaga yung napaprocess niya. Yun nga lang kapag hindi ganun kaganda yung light, medyo nagiging saturated yung balat natin, which is nagre-result kapare ko sa pagiging mas maitim niyang tingnan. So hindi na rin ganun siya ka-accurate kung ako yung tatanungin. Pero in overall, the same silang hindi perfecto, pero the same din silang okay pagdating dito sa selfie camera. So kahit anong piliin nyo sa dalawa for selfie, okay na okay. At pagdating naman sa video capability nito, pagdating sa main camera, kaya nilang mag-shoot the same ng 2K at 30 FPS. At pagdating sa output nila dito, okay naman yung nakuha nating quality, pang 2K lang talaga, nothing expect too much mga kaparekoy. At pagdating naman sa video stability, the same lang din sila kaparekoy na hindi ganong kagandahan. Pero ang maganda dyan, meron silang built-in stabilization mode dito na kung saan kapag inactivate natin, bababa sa 1080p at 30 FPS yung video resolution natin, and then magkakaroon tayo ng minor crop dun sa video, pero way more stable na unlike dito sa 2K at 30 FPS yung ating video output. However, yung quality naman medyo mo-compress ang konti dahil nga 1080p, and also meron din tayong crop, so keep it mind that. At pagdating sa effectivity ng stabilization nila dito, gumagana naman, yun nga lang, meron pa ring wobble effect, so hindi natin talaga may iwasan. Anyway, pagdating sa camera part, medyo naging mahigpit yung laban natin dito dahil almost the same lang sila ng capability. However, pagdating sa rear camera, mas way more superior kapare ko dito ang Tecno Spark 30 Pro dahil nakita naman natin sa side-by-side comparison na mas clear, mas detail, and also mas maganda yung kanyang HDR capability unlike dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan natin yung presyo ng both device na to. Dahil dito talaga magkakaroon ng pagkakatalo pagdating sa mga performance na nakita natin, mga lamang nila sa isa't isa, dahil presyo pa rin talaga yung pinaka magiging last na batayan natin. Ngayon, pagdating sa presyo nito mga kapare ko, paiba-iba siya depende sa mga shop na pupuntahan ninyo. So maglalagay ako ng link dyan sa description para hindi na kayo maligaw at hindi kayo masyadong mapamahal. Pero as of now, medyo kakaiba yung pricing na nangyari sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Naging 9,000 plus pesos, which is medyo nakakapagtaka dahil nung ginawan ko to ng review before, nasa 8,499 pesos lang yung kanyang SRP. At pagdating naman sa Tecno Spark 30 Pro, currently sold out siya sa Lazada and Shopee, pero yung presyo niya is nasa 7,999 or 8,000 pesos. At pagdating dito sa part na to, ay alam na natin kung sino agad yung panalo. Syempre, ang Tecno Spark 30 Pro. At makikita natin sa ginawa nating mga pillar, mas denominate kapare ko dito ng Tecno Spark 30 Pro, lalo na pagdating sa camera and also pricing yung usapan. However, pagdating sa display, just I said, lumamang lang naman ng Infinix Hot 50 Pro Plus dahil sa curved AMOLED na ginamit dito. So kung sa tingin niyo worth it magdagdag ng 500 pesos kasi nga kagaya na sinabi ko, ang SRP nito dapat nasa 8,499 pesos lang. Pero sa tingin ko magkakaroon pa sila ng pagbaba ng presyo ngayong 12.12 na paparating or kaya 11.30. So abang-abangan ninyo. So bago natin tapusin yung video, ito yung conclusion ko about sa dalawang device na to. Kagaya ng sinabi ko, same kong nagamit tong device na to, at kung ako yung tatanungin ninyo, mas gusto ko kapare ko yung feeling ng Tecno Spark 30 Pro kapag gamit-gamit natin siya in daily basis. Pwede kasi natin ilagay doon sa clip ng motor natin, or kaya kung gagamitin natin siya in public, hindi ka may ilang or hindi ka mangangamba na mababagsak mo siya. Unlike sa Infinix Hot 50 Pro Plus na parang lagi mong mababagsak anytime. Pero kapag dating sa premiumness ng isang device, hands up tayo mga kapare ko sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Talagang maganda yung dating niya, may premium feels talaga, hindi yung joke mga kapare ko. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong mga tanong or kaya meron kayong mga gustong itanong about sa video na to or mga information na gusto nyo pang idagdag sa video na hindi ko nasama dito, i-comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. At kung nakatulong nga pala sa inyo tong video na to, palike naman, and also kung gusto nyo ng mga ganitong content, subscribe mga kapare ko. Yun lang, peace!